Ipinawalat ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang pagtanggap umano ng dalawang dating opisyal ng DOJ ng milyong-milyong pisong suhol mula sa mga drug lords sa Bilibid. Pati ilang religious groups kasabatin daw sa droga at prostitusyon sa kulungan. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Rafi, iimbestigahan na nga ng DOJ ang dalawa sa dating matataas na opisyal nito at ilang dating matataas daw ng opisyal ng NBP na di umunay nasa payola ng mga drug lords sa Bilibid. Sa impormasyong natanggap ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, dalawang dating mataas na opisyal ng DOJ ang nakatanggap di umano ng milyon-milyong piso mula mismo sa mga drug lord ng Bilibid para mabigyan sila ng proteksyon habang nasa loob. Bukod sa kanila, halos lahat daw ng matataas na opisyal sa NBP maliban na lang kay dating NBP Director Rainier Cruz ay tumatanggap din. Ito raw ang dahilan kung kaya't nakapaghari-harian ang mga siga ng Building 14 sa loob ng Bilibid at nakontrol ng mga ito ang operasyon sa loob. Bukod sa payola, pati raw ang budget sa pagkain ng mga inmate pinaghati-hatian din ng mga opisyal. Mula sa dating 50 pesos kada tao kada araw, ginawa na lang daw itong 40 pesos kada tao kada araw. Lumalabas daw na ang 10 pisong natapyas kapag minultiply sa bilang ng 24,000 inmates, aabot sa 240,000 pesos kada araw ang pinaghati-hatian din ng mga opisyal. Marami na rin daw na pa-liquidate ang mga drug lords sa mga kasabwat na opisyal para magpatuloy ang kanilang proteksyon. Marami silang pinangalanan, especially kahit yung mga top officials, former top officials. Pinangalanan nila hanggang dun sa talagang mataas. But with respect to General Rainier Cruz, parang hindi naman siya kasama, but wala na rin siyang magawa. Kasi talagang kasapakat na nung matataas na official yung lahat ng mga personnel sa NBP. They're all parang under the control, parang nagpapatakbo na nga noon yung mga drug lords na eh. Halos yung nandun mga siga dun sa Building 14. Bukod dito, ilang religious groups din daw na nakakapasok sa Bilibid ang nakikipagsabwatan sa pagpapasok ng illegal na droga at maging mga prostitutes sa loob. Isang NGO at 3 Bilibid guards daw ang mismong nagsumbong kay Aguirre. May kapilya pa raw sa loob ang isang bona fide religious group at doon nito isinasagawa ang preaching activities. Ang kasamang 4 hanggang 5 babae nito, lumalabas pa lang mga prostitute. We have found out that some of the supposedly religious personnel who are conducting some preachings inside the Bilibid are conduits for bringing in drugs as well as prostitutes. They are offering these prostitutes to the prisoners for 4,000 to 5,000 pesos. Dahil dyan, ipinagbawal na muna ang pagpasok ng anumang religious group sa Bilibid para hindi makagulo sa ginagawang investigasyon. Aminado si Aguirre na patuloy ang pagpasok ng mga kontrabando sa Bilibid dahil na rin sa naging napakaluwag na inspeksyon ng mga dating gwardya sa mga kaanak na bumibisita na nakakapasok hanggang sa mismong loob daw ng mga selda. Marami raw x-ray machine pero hindi naman pinapaandar. Ngayon, nilimitahan na lang sa 30 minutos ang visiting hours. Pati mismong mga gwardya nagpapasok din daw ng mga kontrabando dahil kontrolado na sila ng mga drug lord. Patuloy ang operasyon para hanapin ang mga sinasabing tunnel sa loob ng Bilibid. They were looking for some tunnels yesterday, but still there is yet no positive results on that. They were having this shabu by evaporating from the many amounts of bottled water from, where the precipitate been found to be shabu and used by the inmates. Ang ilang cellphone ng mga high-profile inmate hindi agad nakita sa unang pagpasok ng mga SAF nitong July 20 dahil nakatago raw pala sa mga shampoo bottle, ilalim ng upuan at maging sa inidoro. DOJ
3 buwan yung ibinibigay na deadline ni Secretary Aguirre para maayos ang problema sa loob ng Bilibid. Pero posible raw na hindi na umabot yan ng 3 buwan at pagsasalit-salita na lang daw yung pagbabantay ng SAF at ng Marines para tuluyan na matapos yung problema dyan sa Bilibid. Pinag-aaralan din ng DOJ na alisin na yung mga nabuong komunidad sa compound ng Bilibid at palitan na lamang yan ng commissary. Pinag-aaralan na rin na ilipat yung mga hardcore inmates sa Caballo Island sa Corregidor. Rafi? Lia, yung mga isiniwalat na impormasyon itong DOJ, mga bagong impormasyon ba ito o koleksyon na ito ng mga impormasyon noon pa? Lia? Yung iba dyan, Rafi, ay dati pang naririnig nung bagong upong DOJ Secretary. Pero ang pinakabago so far doon sa kanyang mga natanggap na impormasyon ay yung tungkol doon sa sinasabi mga religious groups na di umano ay nakapagpapasok ng illegal na droga at mga prostitute sa loob. Ayon sa kanya, 10 days ago lang daw yun sa kanya na isumbong nung sinasabi niyang NGO at 3 dating guard ng NBP, Rafi. At Lia, yung binabanggit niya mga opisyal dati ng DOJ, yung mga impormasyon bang nakuha niya sapat na para magsampa sila ng kaso or papangalanan ba nila eventually itong mga to? Actually, Rafi, hawak na nila yung pangalan ng mga opisyal, hindi lang ng mga taga-DOJ, pero pati na rin yung mga opisyal galing sa NBP. Pero pinili niya na hindi na muna sabihin sa media yung mga pangalan na yan dahil as we speak, Rafi, ay ongoing pa yung investigasyon. So tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon para malaman talaga kung sapat yung kanilang makakalap na ebidensya para tuluyang makasuhan yung mga sinasabing opisyal. At Lia, may nabanggit ba na kung yung mga preso mismo or maging yung mga drug lords ay nakikipag-cooperate na, nagbibigay na ng impormasyon patungkol sa operasyon sa loob ng Bilibid, Lia? Wala siyang nabanggit na ganun, Rafi. Ang malinaw na nasabi niyang nagbibigay ng information so far ay yung mga guard na mga pinalitan sa ngayon ng mga SAF doon sa loob ng Bilibid. At yung tunnel na binabanggit, Lia, may katotohanan ba ito? Bini-verify lang ba nila ito? Or ang ginagawa na lang ay talagang hinahanap dahil talagang totoong may tunnel sa loob nitong Bilibid, Lia? Rafi, matagal na rin naman na lumutang yung mga impormasyon na sinasabing may tunnel sa loob ng Bilibid. Pero yun nga, ayon kay Secretary Aguirre, as of yesterday, dun sa pinakahuling operasyon ng mga SAF na nagbabantay doon ngayon, ay wala silang makitang tunnel. Pero tuloy-tuloy daw yung kanilang ginagawang operasyon para mahanap talaga kung totoo ba o urban legend lang yung sinasabing tunnel sa loob nga ng Bilibid. Okay, maraming salamat, Lia Manyalak, Del Castillo.